Si Marga ay isang kolehiyala. Kasama ni Marga ang tatlong kaibigan sa isang sikat na fast food para kumain. At si Lito ang nag-iisa niyang pamilya. Ang kapatid ko! Sobrang tagal! Nakitang hindi nakita. Lumapit si Lito para kamustahin ang kanyang nakababatang kapatid na si Marga. Sinabi ni Marga na hindi kita kilala at huwag mo akong abalahin. Tinatwa ni Marga si Lito. Napaiyak na lang si Lito sa narinig sa nakababatang kapatid. Hindi niya matanggap ang mga salitang narinig niya sa kanyang nakababatang kapatid na si Marga. Kasi ang nagtatawanan ng tatlong kaibigan ni Marga. Pero si Marga tahimik lang na nakukonsensya sa ginawa niya sa kanyang kuya na si Lito. 20 taon ang nakaraan kung saan musmus pa lamang si Marga at si Lito. Siya si Daniel, tagalinis ng salamin. Nahulog si Daniel sa isang mataas na building. Tanga kasi. Sinugot si Daniel sa ospital na nag-aagaw buhay. Bali-bali ang katawan, mga idol. Mukhang malabo nang makaligtas si Daniel. Malapit na siyang malagutan ng hininga, mga idol. Sumugod si Annalyn sa ospital kasama ang kanyang dalawang anak na si Lito at si Marga. Mga nag-iiyakan sila, mga idol. Alam niyo na, si Daniel ang tatay ni Lito at ni Marga. Nag-iiyak na lang si Annalyn sa sinabi ng doktor. Wala na rin si Daniel, mga idol. Iniwanan na sila. Kawawa naman ang dalawang anak ni Daniel at hindi rin alam ni Annalyn kung paano sila bubuhayin. Labis na nangulila si Annalyn sa pagkawala ni Daniel. Magulong-magulo ang isip ni Annalyn at hindi niya alam kung saan siya kukuha ng pasustento sa kanyang dalawang anak. Sa usad, mga idol. Real talk, ganito galawan ng nanay kapag ayaw ng responsibilidad. O mga single mom, kaya niyo bang iwanan ang inyong mga anak at takasan ang responsibilidad? Nagising si Lito sa malakas na tunog ng kulog at kidlat na may kasamang malakas na ulan. Hinanap ni Lito ang kanyang ina ngunit hindi niya ito makita. Dala ni Annalyn ang kanyang mga damit. Wala siyang pakialam kahit malakas ang ulan. Yung tipong wala na siya sa katinuan, mga idol. Nakita siya ni Lito na papaalis. Naiintindihan na ni Lito kung anong nangyayari, mga idol. Grabing iyak ni Lito nung nakita niya yung mama niyang pasakay na ng bus. Iniwanan na sila ni Annalyn. Sumakay ng bus si Annalyn na di alam kung saan tutungo. Habang papalayo ang bus ay pilit pa rin hinahabol ni Lito at sumisigaw siya ng mama, mama, mama. Walang tigil sa pag-iyak si Lito at sinasambit ang salitang mama, mama, mama. Nakakaawa naman si Lito, mga idol. Nakita ni Marga na umiiyak si Lito at tinatanong ni Marga kung nasaan ang kanilang ina. Umalis na siya, iniwan niya na tayo, sagot ni Lito. Dito susukatin ng panahon ang pagiging matatag ni Lito. Kailangan nilang magpatuloy para mabuhay silang magkapatid. At nang makarating ang magkapatid sa eskwelahan, nagpaalam na si Lito kay Marga. Mag-aral kang mabuti, Marga, ako nang bahala sa lahat, ang sabi ni Lito. Nag-isip si Lito kung paano ang gagawin. Nangalakal si Lito, mga idol. Hindi pag-aanong sanay si Lito sa ganitong gawain. Makatiba, Lito. Nakaipon si Lito ng kalahating sako at binenta niya ito kay Roger. Ang sabi ni Roger, kakaunti lang daw, dapat daw sa susunod puno. Umalis si Lito pagkatapos ng kalakaran. Si Marga naman ay masipag na nag-aaral, mga idol. Galingan mo, Marga, para sulit ang paghihirap ni Kuya. Pinasok na rin ni Lito pati ang pagpipintura. Wala siyang nasa isip kung hindi kumita ng pera. Kahit anong trabaho, mga idol, papasukin ni Lito para kumita lang ng pera. Sa murang edad ni Lito ay sumabak na rin siya sa mga magbigat na trabaho, mga idol. Ang akala ng iba, ang trabahong construction ay madali lang. Buwis buhay ito, mga idol. Kung mahina kang nilalang, huwag mo nang subukan at umuwi ka na lang. Poke ng ina, muntik na. Alanganin yung baba ni Lito, muntik na siya mahulog, mga idol. Pumunta si Lito sa bilihan ng siopaw. Paborito to ni Marga, mga idol. Kumakain pa kayo ng siopaw, mga idol. Palaman pusa. Inamoy ni Lito ang mainit na siopaw. Masaya si Marga sa nakitang pasalubong ni Kuya. Wow, siopaw, sabi ni Marga. Masayang kumakain ng magkapatid. Hati sila, mga idol. Kung umabot ka sa part na to, sana pakilike naman ako para ma-inspirasyon ako sa paggawa ng maraming kwento. Masayang kumakain, nagkukwentuhan ng magkapatid. Sabi ni Marga, Kuya, gusto ko pasig kanton, lutuan mo ako, ha. Habang nagluluto si Lito, ang tanging nasa isip niya ay kung paano siya kikita ng pera kinabukasan. Ang hirap palang maging kuya, mga idol. Grabe, ang sipag ni Marga mag-aral. O Marga, kakain na, sabi ni Kuya. Luto na yung paborito mong pasit canton, halika na, kain na tayo. Para palang mga anak ko to, mga timawa sa pansit canton, mga idol. Dala ni Lito ang bagong lutong pansit canton para iligay sa lamesa. At sabay silang kumain na magkapatid, mga idol. Labis ang kasiyahan ni Marga dahil sa pagmamahal ng kanyang kuya na si Lito, mga idol. Napakaswerte ni Marga, binihiyaan siya ng mabait na kuya. Kung iisipin mo, napakabata pa ni Lito para gampanan ang pagiging ama't ina kay Marga, mga idol. Maraming diskarte si Lito. Sa umaga na may tagalini siya ng sapatos, shoe shine. At pagdating ng hapon, tagalini siya ng barbershop.
tagawalis ng buhok ng ginupit mga idol. Doon ginugol ni Lito ang kanyang mahabang panahon para makasurvive silang dalawang magkapatid mga idol. At sa wakas, malalaki na sila mga idol. Lumaking matalino si Marga at si Lito naman ay seryoso sa buhay. Hinatid ni Lito si Marga sa pinapasukan nitong paaralan. Pinaalalahanan niya rin si Marga na mag-ingat at mag-aral ng mabuti. Mahal na mahal kini kuya, sabi ni Lito. Tingnan mo nga naman, pag masipag ka talaga hindi ka mawawalan ng trabaho. Pinasok na rin ni Lito ang pagmimekaniko mga idol. At pagkatapos niya itong mapaandar, diretsyo niya na rin itong hinugasan mga idol. Naging inspirasyon ni Lito ang kanyang kapatid na si Marga sa pang-araw-araw na trabaho. Walang susuko Lito, laban lang sa hamon ng buhay. This is the cat whose poor, homeless brother is always waiting. Ang liit si Marga sa mga narinig at nakaramdam ng galit sa kanyang kuya. Huwag mo na akong aantayin ulit. Lahat ng mga klase ko tinutukso ako at pinagtatawanan. Nagmumuka akong miserable sa paningin nila, sabi ni Marga. Iiwanan mo na ba ako? Baluktot na sabi ni Lito. Nag-alsa balutan si Marga para lumipat ang tutuluyan. Dahilan ni Marga, ayaw niyang makarinig ng panunukso o panghusga ng galing sa iba. Nakatanaw si Lito sa bawat takbang ng kanyang kapatid na si Marga habang papalis. Ang lungkot ni Lito mga idol. Umiinom ng kape si Lito habang nagmumuni-muni. Hindi mo wala sa isip niya ang kanyang kapatid na si Marga mga idol. Ayun po yung dahilan kung bakit sila nagkahiwalay magkapatid. Balik tayo sa kasalukuyan ng aking kwento mga idol. Di na kinaya ni Marga ang pagkukunwari. Di niya kayang masaktan ang kanyang kapatid na si Lito mga idol. Tumayo si Marga at lumapit sa kanyang kapatid na si Lito. At ang sabi ni Marga, huwag ka nang umiyak kuya. Inaamin kong nagkamali ako. Ibinigay mo sa akin ang lahat-lahat, pati ang iyong oras. I'm sorry. Hindi lang siya basta ang kuya ko. Siya ang aking ama, siya ang aking ina. Bukod sa lahat, siya ang nag-iisang sumusuporta sa akin. Mahal kita kuya, proud ako sa'yo, sabi ni Marga. Lesson learned mga idol, huwag mong ikahiya ang taong sa'yo umaruga. Huwag mo ring ikahiya ang estado mo sa buhay. Magpakatotoo ka, huwag mong pansinin ang sasabihin ng iba. Story end. Maraming salamat!